Okay, magandang tanghali. Ngayon ay August 26, 2024. Update tayo sa ating sabog dry preparation, sabog tanim. RC RC 20 RC 222. Okay. Ito tayo ngayon sa ating kaunting farm, maliit na farm. Ito na, update natin. Ito na, namumunga na siya. Lumalabas na yung iba. Yumuyuko na. Ganyan pag sabog tanim. Yung iba hindi pa nakalabas. Yung iba yumuyuko na. At ito na. Yung iba namumulaklak. Ganyan kataas siya. So, sabi ng aking may follower na i-update ko daw siya doon sa yung sinuyod dyan na katabi ko doon banda. Papakita ko sa inyo. So far, awa ng Diyos, namumunga na siya. Hoping na by September 20, hindi siya daanan ng typhoon. Okay, dito ako banda sa bandang north ng aking palayan. Tabi ng mga sagingan. Lumada niyog. So dito patay daw madatay update natin, namumunga na yun nandoon din. So itong aking lakatan nung summer hindi ko to pinatubigan kaya medyo payat siya, pero okay naman, yung malaki naman yung bunga niya, kaunti nga lang. Kita mo niya may mga lumalabas na mga damo, yung mga naiiwan yan. So hindi ko na kasi na follow up nung supposed to be mag-spray pa ako nito nung after 30 days, mga 40 days sana mag-spray ako kasi may mga tumubo yun, oh, humabol sila, oh. Akala ko hindi na sila makahabol pa rin. At pinadaanan nung pakara sa Bicol, yung parang suyod para matanggal yung damo, hindi na talaga mubra, oh. Dumapa yung damo pero wala na talagang palay, oh. Doon banda may palay pa doon. Tingnan nyo. Kaya pag hindi ka sigurado ng dry seeding, subukan muna ng kaunti. Pag-aralan mo ang damo sa palayan ninyo. Pero dito, hindi lang ito natahiming ang pag-spray niya. Dito, yung katabi niya na malinis naman. Namumunga na. Nauna ito sa akin ng nanguna siya sa akin ng isang linggo, mga May 22 yata ito sa akin, June 1. So ang difference, hindi masyado ito mataas kasi ang sinabog daw dito halos by ratio sa isang hektarya mga 120 kilos more or less. Doon banda, susunod doon, sa isang hektarya niya parang 100 kilos lang. Yung sa akin doon, medyo manipis yun. Parang yung isang hektarya, nasa 70 kilos lang. So makita nyo yung difference. Pag medyo malalayo, habang siyang lumalaki, malalaki ang kuya niya. Ang ganito, ayun. Pag medyo malalapit, maliliit ito. Yung bunga niyan. Ayan. Pero pag medyo malalayo, tama-tama, makikita mo, malalaki ang kaya niya. Parang yung tanim, di ba, medyo malalayo lang. Malalaki ang kaya ng uway. Uway bang tawag yan sa Pilipino? Yun. So, kaya may bintahin na pag nagsabog ka, ang tama lang, kasi kanyang mahaba siya. Saka tumataas din yung palay. Pag mataas ang palay, mataas din mga bunga. Malalaki rin mga bunga. So, yan lang ang ating update ngayon sa ating sabog tanim. Magandang tanghali po sa mga ka-farmers. Salamat po sa inyong
Thank you for watching. Please share it also. Dito ko nagtabas ako ng mga dito sa aking sagingan, naglinis. Yung bunga ng lakatan, puno ng latundan yan. May na itanim ako dito na 3 hiningi ko sa aking kaibigan. Nung summer na tinanim ko, akala ko mamatay. Namunga siya. Pero yung unang bunga doon, malaki, marami. Ngayon ito, medyo konti lang, maliit. Mapayat kasi. Bagong first, yung mother plants niya, malalaki ang bunga niya, ganyan. Sabay-sabay sila. Yung mga suhi na yan, second generation na yan. Second generation na ito. Yung mother plants niya na ani na. Kaya lang dito banda, hindi ko masyado na anihan ito kasi summer siya nagbunga. Hindi na buo. Kaya parang na-discourage ako na hindi ko tuloy ang sagingan. Ngayon, inabunuhan ko ulit. Tingnan natin kung makarecover ba. Ang bunga ng second generation, yung pangalawang shoots nila, pangalawang suhi. Ayun ang pangalawang suhi yan. Yung mother plants niya, inanihan ko na to. Ngayon, pangalawang generation yan. Tapos yung isa inani ko na. Tapos yun, magkasabay sila 3. Yan pangatlong generation na yan. Pag hindi mo inalagaan yan, mapayat na ang bunga niya. Dapat maintain mo yung abono niya. Yan, yung tinanim ko na, yan, ano ba yan? Yung tanglad, lemongrass, kaunti ang tumubo kasi natimingan, nagtanim ako, masyadong uminit, dumidiretso. Ganyan ang bunga ng pang-4 na generation. Yung iba nga, maliliit pa dyan. Naglinis ako kanina. Sahid, dami kong tinanggal. So ito yung pang 5 generation na yan. Pinutol ko na. Wala na, liliit na. Taniman ko na lang dito ng gulay. Pero dito, pangatlong generation, tingnan natin kung makabunga pa ito. Last na ito. Pagkatapos sinabunuhan ko, makabawi yan, praise God. Kung hindi, yung mga suhi dyan, kukunin ko, itanim ko doon sa kabila. Yan na rin ang pabungahin ko. Pagka nakabunga niyan, tapos na, lilinisin na dito ng saging. Pwedeng taniman ng palay, mais, kaya't prutas. Okay, ganyan ang cycle ng farming. Ngayon, nasa category pa tayo nag-aaral. Okay. Nag-i-experiment. Ito naman, experiment ko rin ito. Yung tanglad yan. Ito yung anong tawag doon? Yung yellow ginger. Kalimutan ko na. Diyan, tataniman natin dyan ang grapes dito. Someday tatanggalin ko ito, taniman natin ang grapes, experiment. Then pero pabungahin muna natin yan. And then ito yung tawag yan, gabi, bungkukan sa Bicol. Ito yung mga unang kong tinanim na mga niyog. Dami itong tinanim ko, punto doon. Dito banda, ito lang nakasurvives. Doon, nakasurvive, 3. Doon sa kabila, 4, namumunga na yun doon. Kain sila ng uang, dapat bantayan mo para hindi siya mamatay. Ito rin kalamansi. Experiment din ito ng kalamansi. Okay, ayos naman, kaya lang may mga saging, hindi siya mamunga. Tapos yung mga iba dito namatay. Found out na pag summer pala, dapat patubigan ang kalamansi. Kasi para siya magkakasakit, mamamatay siya. So, yun ang pag-alaga ng kalamansi. Alam ko na. Dragon fruits. Dragon fruits din pala, alagain din. Kakasakit din siya ng punggos. Dapat isprehan mo rin siya. So, di ko na rin tinuloy. May mga prutas na ito. Ang tanim ko na prutas dito yung, ano ba yan? Anonas. Yun. Siguro next year wala na itong saging dito. Dito banda, jackfruit, langka.
Namumunga naman yung jackfruit. So may mga bakante dito, taniman natin dito ng jackfruits. Tanggalin natin yung saging, taniman ng jackfruits. So, ito yung citrus dito. Hindi ko siya mapabunga na maganda. Di ko alam ang dahilan. Abono ba? O dahil sa lilim? Hindi naman siya naliliman masyado. Namunga siya nung pero madalang. Maraming bulaklak ito, hindi nabuo. Yun sinasabi ko na pag summer, patubigan mo kasi ito. Yung summer, kulang sa tubig. Nagkaroon na siya ng mga, kumbaga lumalabas na yung maragta niya dyan. Nung pinatubigan ko, nawala siya, parang nabuhayan siya. Ibig sabihin, yung lumabas na mga dagta dyan, hindi siya, nagkakasakit siya dahil sa kulang sa tubig. Okay, so at least yung experiment ko dito na magtanim ng kalamansi, kakao, yung yellow ginger, ang tawag yan. Kalimutan ko tuloy. Yan. Turmeric. Ayos yung turmeric dito. Kahit malilim, nagpupursigis siya. Pag summer mamatay siya, pag tag-ulan mabubuhay siya. Yan. At then ito rin, doon sa dulo, tatanim tayo ng maraming mga forestry. Okay. Mahogany, mayroon ditong pili, mayroon santol, mayroong mangga, mayroong dates. Nangungulikta pa ako nitong different kinds of fruits. Ito, chico. Yan ay santol. Yan ay mangga. Yan ay balimbing. So, doon marami ng guyabano doon. So, gawin natin itong tawag doon ecotourism tourism, different kinds of fruits, tapos may grapes, tapos may manok, may kambing, multi-purpose farm. Ayan lang, ayan naman yung daanan nito, talaga namin ng ano ba yan, tawag niya, bugambilya. Hanggang doon parang cave. Yan lang ang aking update sa aking ginagawa dito. God bless you.